Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Diba? Mission of Christ, diba? Kaibigan mo. Ano pang hanapin mo? Diba? Kaya nakangiti ka na. Diretso na yun. Kahit pinulit mo ako. Ano naman o? Ang hinihiling niya sa anak niya. Hindi siya nadalala ng Diyos. Pagkakalit ko dito, pinangalanan niyo, pinatawag ko ng bata. Kaya ko niya ng papasahan niya. Ama ko. Dalawa mo. Nag-request ko na ng nanan niya. Nag-request ko na nanan niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikadalawang linggo ng Kwaresma. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni Maribel Adriana Infamini para sa mabilisang paggaling ni Raquel Ramirez, para sa mga kaluluwa ni Conrad Adriano, Luz Berlinda Santa Maria, Abraham Jr. Sr. Season, Consuelo, Valentin, Virginia Apadang, Omar Joseph Umari, Erlinda Villanueva, Filipina Dunlao, Josephine Season, Noel de Jesus, Soreño, Albina, Kinshana Taperlanina, Arsenio Marlene, Francisco, Rosita Serrano, Rosita Juanito Aguyaoy, Pascudal at Aldapahin. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayong lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng ating 40 paghahanda o Kwaresma sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa pagbabangon niyo ni Jesus, ipinapakita niya ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian ay nagmula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at pag-uusig alinsunod sa mga
nasusulat sa aklat ni Propeta at ng mga batas. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus na siyang magdudulot ng kanyang kaluwalhatian, mamulat nawa tayo sa katotohanan na ang pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa atin ng pananampalataya at pag-asa. Kaya mga kapatid, amin natin ang ating mga pagkulang at mga pagkakasala at tumingin tayo ngayon ang awa at patawad sa Diyos. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasawa ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdilisay nito sa aming kalooban, kami lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ba ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupihin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupit. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalapak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hinirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung may pagkakaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya pagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdan laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol sa kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang sinama kundi si Pedro at Santiago at Juan. Samantalang naroon, nakita niya na nagbagong anyo si Jesus. Nagnilingning ng kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sinamang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nagkikipag-usap sa Diyos. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kupol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi na nalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang makasama. Nang iliman sila ng isang alapaa, at mula rito'y may tinig na nagsasabi, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan niya siya. Pagdakay, tumingin ang malagad sa paligid nila, at nakitang wala silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila ng mundo, ay mahigpit na pinagtagubilinan sa kanila ni Jesus.
Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling mabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. God is good all the time. Huwag na po kayo pumalakpak. Napakabuti po talaga ng Diyos. No? At kabababa ko lang po kahapon galing ng bundok dahil sa kapistahan doon sa Magisgis. Hindi masarap yung tulog ko. Pag-isip ko, binalitan sa akin, Father, namatay na po yung nanay ni Joe Marie. Hindi po ako makapagsalita, pero sabi ko, may siya rest in peace. At salamat po kay Mama Gates na masyadong makulit. Ilang linggo na sabi niya, Father, akit tayo doon. Pero nung nakarang linggo, talaga nagpupumilit siya dahil sa kanilang pagpapaibigan. So, salamat sa inyong pagkakaibigan. At natakot po ako. Natakot ako dahil marami akong nalaman sa babae ito. Siguro kilala mo ito, ate. Dahil yan pala, nalaman ko lang. Kaya nakonsensya ako kay Mama Gates. Tinatanong ko kung gaano kataas yan. Talagang ayaw niya akong pakawalan. Sabi niya siguro, Father, this is the moment of truth. Wala nang ibang araw. Huwag mo nang ipabukas pa. So pinuntahan ko namin. Pagkakit namin doon, walang question. Bumaba pa siya para kumuha ng hostel para mapakulong niya. So, natanggap po niya yung tatlong sakramento. Una, kumpisal. Pangalawa, yung pagpapahin ng Santo Olio. Pangatlo, ay pinakumunyan ko po. Yun na yung kabahong iyate ko. So, nung pinagninilayan ko po, ang hirap, brother. Sasalita-salita ako ng tungkol sa panukso ng demonyo. Pero yung demonyo, tinutukso ko. Dahil pupunta na kami doon, yung asawa, ayaw na pumunta kami doon. Hindi naman siya isisikol. Ano bang kailangan niya? Pero sabi ko, baka ito ay siguro, baka wala siyang may bigay. Ay hindi po yun ang kailangan. Sikol is a sikol. Libre po yung indulhensya. So, napapilit rin po namin. Napapilit rin namin. At salamat po sa Diyos. Pero ako po, kinakabahan na ako. Kinakabahan na ako. Kaya binigay ko na po lahat. Pati yung biyate ko.
hindi ko na lang sinabi sa kanya na ibinigay ko na yung biyaya ko. Yung pang-indulhensya. Na pinapagapos ko na yung paghihirap niya. Dahil ang hirap po talaga ng buhay niya. Tapos yung asawa niya, pero ito po, may isang request sa akin. Father, gusto kong makita yung anak ko. Ayun pala ang anak niya ay sa Kristan Mayor namin, si Joe Marie. Yun po yung totoo. Kaya pagdating ko po doon, hindi pa ako kumakain, hindi naman ako binigyan ng tubig ng malamig niya siya. Nakalimutan niya. No? Okay lang po yun. Pagdating ko doon, dahil sa napagabag po ako sa request ng nanay. Yung request ng nanay na nagigiliw siya. Nagigiliw siya sa kanyang anak. Na mawalang galang na po. Diba? Na hindi daw siya nadadalaw. So, imagine the longing of a mother who is sick. At pagdating ko po doon, hindi ko mapigilan yung emosyon ko. Pinatawag ko si Jo Marie. Jo Marie, may sakit pala yun. Nanay mo, sabi ko nakakatay na doon. Pinuntahan ko. May isang request yan. Dalawin mo daw siya. Pero hindi niya sa akin. Dalawin mo niya ako at mamamatay na ako. So, matapos po yun, bago ako umakyat na mag-speech sa bundok, nung Webes, ibinigay ko po yung 500 sa kanya. At sabi ko, pinasabi ko po sa secretary, dalawin niya yung nanay niya. Ito, binigyan ko na siya ng pamasahe. Nalungkot naman po ako. Dahil sa nag-aaral, sa ibang dahilan, hindi nakapunta po yun. Kaya nung sinabi ng aming tagaluto, patay namatay na po yun namin. Hindi ako na siya. Pero nalungkot ako. Nalungkot ako sa kanya naman. Amen. Naintindihan ko ba rin yun? Ate Bro, a mother is a mother. You have only one mother. Ano? Pag namatay na yung ina natin, nag-iisa lang, wala na yan. Saka ka lang maghahanap. Ang sarap ng may ina, di ba? Ang yabang ng may ina. Di ba ko siya? Ako nung may nanay pa ako, yabang ko ah. Kahit na may sakit yung nanay ko. My dear brothers and sisters in Christ, what happened last Sunday ay ang pagbabago ninyo ng Panginoon. Dahil, salamat ate. Okay, kasama ko? Ay, hindi pala. Sorry. Magkawin kayong volunteer dito. Ano? Alam po ninyo, tuwa-tuwa ako because we save soul. At ang sabi ko po sa kanya kasi, ate, ikaw pala ang nag-alaga kay Father Chito. Sabi niya, opo, sa aking kandungang namatay si Father Chito. Aba, sabi ko, swerte din. Gusto ko sabihin sa kanya, kontakin din siya. At ipagdasal kayo. Hindi ko naman sinabing, pasundo na kayo. Ang Panginoon ang susundo. That is a simple experience
That is our desert experience. Na kung saan mga pagsubok, ipinapadama ng Diyos yung kanyang presensya. Kaya ngayon, sa pagbabagong anyo o sa transfiguration na ito, ay nagbagong anyo si Jesus. Nagbago. There is transformation that happened. Pinatigil sila ang mga alagad ng kaluhatian. Kaya ito naman, masyado siyang hindi niya na nakita. The presence of God. Di ba? Dahil ang gusto lang niya, ang sarap pala dito. Ang sarap pala. Lord, tatayo na kami ng kubol. Isa sa inyo, isa kay Elias, at isa kay Moises. Huwag na tayong bumaba. Ang sarap pala dito. Ano? Pero hindi, sabi ng Panginoon, let us go down. Para maramdaman nila ang presensya ng Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo po, hindi lang ako, hindi lang si Konsilal, na may dumadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Pero yung pagsubok na yun, pag nalampasan natin, yun yung magiging transformation sa ating buhay. Mababago tayo dahil makikita natin yung presence ng Panginoon. Not the absence of God. Ano? Not the absence of God. Kaya nga po, nakita natin yung unang pagbasa. Galing ano? Ang galing ng pagsubok ni Moises, ano? Nang dala-dala na niya yung anak niya. Kaisa-isang anak niya. Para ialay sa dambana ng Panginoon. Maging sacrificial lang. Kayo kaya, sino bang ama dito? Siguro, damang-dama natin yung nararamdaman ni Moises, ano? Di ba ba? Pasal-pasal niya yung kanyang anak. Siguro, magdurugo yung puso niya. Binigyan ako ni Yahweh ng kaisa-isang anak na magkakalat ng lahi. Pero bakit ito? Kaya nung sasaksakin niya, just on time yung anghel, ano? Ano ba sabi natin ng anghel? Hindi naman niya sinabi, joke only. Sinabi niya, huwag mong saktan ng bata. Nakita ko na, nasubo ko na alin pala ang iyong pananampalataya. Kaya sinabi kay Moises, from now on, you will be the father of all nations. Ang iyong lahi ay maging sindami ng buhangin sa lupa at ng bituin sa kalangitan. Mga kapatid, to reach the transformation sa ating buhay, we need to suffer and to be put to test like our Lord Jesus Christ. Nung nakaraang linggo, sinubukan ang Panginoon Jesus. Ngayon naman si Moises, bago siya irangin, the father of all nations. Mga kapatid, sure po ako, we have our own transfiguration sa buhay natin. Ako, kayo. At salamat po. Salamat sa Panginoon. Dahil ako po, nang umalis ako ng kalakyan,
may pagbabago. Kahit na may sakit, masakit para sa akin. There is transformation. And I found the presence of God. Kaya narito na po ako. Narito ako. Hindi ko pinangarap. Sa totoo lang po, na mahasay ng subik. Pero ito ang pangarap ng Diyos para magtayo ako ng divine mercy sa awa. Sa tulong na rin po ninyo, konsihan na sa tulong na rin ng mga taga-Castellanos. Dahil itatayo po ang dambana. This is for you. Iaalay namin ang sakripisyo kahit matanda na po ako. Kahit may sakit na ako sa puso. Tulad ni Abraham. Hindi ko po matanggihan na sabihin sa Diyos, humanap na ng iba. Niyakap ko po. Kahit alam ko, wala pang shrine, wala pang kumbento. Matanda na ako. May sakit na ako sa puso. Pero hayaan po ninyo sa awa ng Diyos. Tatayo at tatayo yan. Kaya po, sa darating na April 7, Divine Mercy Sunday, sa mga debosyon po sa banal na awa, magkita-kita po tayo early in the morning to celebrate with the Lord, with Bishop, sa shrine niya. Lalong-lalo na po kayong malapit bigla. Subik, taga-Castellanos, at tulong na po karati. Dahil yan na po magiging Diocese of Divine Mercy Sunday. And please help us pray that this will be the transfiguration at pagpaabago niyo, pagpapamalas ng Diyos, ng awa ng Diyos ay kalagatan ng awa. Doon po ninyo malalaman na tayo nabubuhay hindi lamang sa biyaya ng Diyos, kundi sa awa ng Diyos. Kaya po, sa araw ito, sa linong ito, sa pagbabago ngayon ng Panginoon, sana ay marinig po natin bilang mga binyagan yung sinabi sa Panginoon, ikaw ang pinakamamahal kong anak. Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. You are also beloved. I am beloved Son of God. You are also beloved. So listen to me and share not only the blessings, but the love of His beloved sons and daughters of God. Sa buhay po ninyo, darating po ang darating sandali na maririnig ninyo sa gitna ng inyong weaknesses. You are my beloved. You are my beloved. Marunong ka bang makinig sa tinig ng Diyos? Good luck and God bless you. Amen. Tumayo ka ba? Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinako sa krus na matay inilibig. Nanahap siya roon ng mga yumaw, nang may katong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, Natuklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan
Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbabuhay ng muli na namatay na tao, sa buhay ng walang hanggan. Ipinahayag sa atin ng Ama ang makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, dumalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, digid mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, digin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap ng materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari, relihiyoso at relihiyosa, ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, digid mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalibusta, mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, digid mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ng pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan, at mga nangungulila upang umira sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, digid mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, digid mo ang iyong bayan. Ilagay po rin natin ang ating mga panalangin at ang mga intensyon ng mga pinagdiriwang natin ngayon nagpapamisa. Lalo-lalo na, dalangin po natin ang tuloy-tuloy na pagaling ni Padre Audimoso, Padre Lito Ignacio, Bishop Ted Bacani, at sa lahat ng mga may sakit sa tuloy-tuloy nilang pagaling. Ama, pamayin mo kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin ng pagbabago ng iyong anak. Mapananawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Kami ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Ama makapangyarihan. Alapin nawa ng Panginoon at ipag-aayos sa iyong mga kabay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan natin. Ama namin lumikha, ang pag-aayos ito ay pagdundawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at pagpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon, na may pagtapat niyang sa kanyang malagad na siya lang mamatay para sa lahat. Sa kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag ng mautos na mga propeta ay para tagapagpatunay niya sa pagtatalaga para sa kapwa ay magdusa upang akain ng lahat ng pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang mangpay sa langitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ikaw ang bukalan ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, at inabuot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos matunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inigin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Jesus, aming Panginoon. Ama, ginagawa namin iyon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami nagsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mamukulot sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin na yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Paskusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco aming Santo Papa at ni Bartolomeo aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na ihiblay, lalong-lalo na si Carlos Pimenta, Luis Isabel, Rosendo, Senior Rosendo Jr., Josephine, lahat ng mga kaluluwang naghihirap sa pagkatalayo, mga walang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at rabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa mahal na Maria, Reyna ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Tiago, San Agustin, Santa Maria, San Roque, San Blas, San Ezequiel, San Juan Maria Bene, San Francisco ng Assisi, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kaluhod-luhod sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyong Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Magkaisa tayo na manawagan sa ating Ama sa panalangin nuro ng kanyang anak na si Jesus na malagaan ang Ama namin. Sumasalangit ka sa balik Hinihiling namin kabediya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan nila sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan, at kapurihan, magpakailanman. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama
kapayapaan na kaloob ni Kristo. Please be Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, si Jesus, ang mabuting pastol, siya ang ating Mesiyas. Mapalad tayo na nagtitiwala, nananalig at nagbabalik loob sa Panginoon. Panginoon, hindi ako natatakot na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling niya ako. Pagsagalang gawa ako ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay niya walang hanggan. Amen.
Ama namin mapagmahal, kami pinagagawa sa pinagagawa sa bawat niyo ng iyong anak at tumatala ng utang loob sa iyo sapagkat kahit kayang paman sa lupang ibabaw at pinagsasalo mo kami sa kalangitan ng kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin at pagpalain ng lahat ng dakila at pagkapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa mga ating pagdiriwang, pumayo kayong